Hello mga kapatid, mga friends dyan, kumusta na kayo? At good afternoon, magandang hapon sa lahat. At dito ang ginagawa ko ngayon, ito namang ituturo ko sa inyo. Ito ang tinatawag na comparison ng standard multiplication saka sa individual procedure. Sa multiplication tayo mga kapatid. Kasi ang gusto kong mangyari, na talaga kayo mas hasa kayo dito. Kasi once ka mahasa na kayo dito, di na kayo mahirapan nito kapatid. Pag once na nahasa na kayo. Ito sa umpisa lang talaga parang hirap pag hindi nyo inintindi. Pero pag ma-realize sa bandang huli na ito napakahalaga talaga para sa inyo, siguro mga kapatid, titingnan na talaga ninyo to. At hindi ito para sa akin mga kapatid, ito itinuturo para sa inyo na sa ganun ay sa pagdating ng araw ay marami kayong matutuhanan. Hindi lang sa trabaho niyo mga kapatid, hindi lang sa trabaho, kung hindi sa ano din niyo sa trabaho. Ganon yung kapatid. So, ito, bago ang lahat, ako naman ay magpakilala mo na sa inyo. Ito pala ang inyong lingkod. Ito si Bay. Nang sa ganon ay matutuhanan ninyo. Sa mga kaibigan ko dyan, lalo sa mga dating katrabaho, na mahilig sa mga fabrication, sa welding, saka sa pagpipiting, ito malamang kailangan yung na eksaktong pagsusukat para hindi maging tansyameter. Di ba? Kapag ang tansyameter, mahirap mahirap magsundin yun. Pwede tama, pwede rin hindi. Pero ito mga kapatid, ang gagawin ko dito, kung paano gagawin ang tamang pagsusukat. For example, itong ginawa ko, doon to nakakita palagi nyo sa metro kung paano. Ito ay tinatawag fraction. Fraction, mixing number, fraction by multiplication. Mga kapatid, mga kaibigan, dito umpisahan ko na. Ito siya, ang tinatawag dito ay mixed number of math fraction. Standard multiplication na to siya. Kaya dito sa standard, tinuturo ko dito sa baba na ganoon ay matutunghayan din niyo ang tinatawag individual procedure. Kung anong para ito ay himay-himay ito dito. Katulad na nga, umpisahan ko dito muna kapatid para hindi kayo malito ha. For example mga kapatid, 30 inches and 3/4 multiply by 6/1. Mga kapatid, pag sa multiplication na kasi, ito siya mga kapatid, hindi na kailangan multiplication, hindi na kailangan babaliktarin pa itong 6 kasi multiplication na nga ito ito siya kapatid, itong over, ito nanatili ang over dyan, tinatawag 30 inches and 3/4 multiply by 6/1. Ito kapatid. So ang mangyari ito kapatid, i-multiply natin muna to ang ditong denominator dito sa whole number para mabuo natin to kasi mixed number to mga kapatid. For example, 30 times 4 plus 3. Kaya lumabas ang kapatid ay 123/4 kasi over 4 yan. Times natin sa 6. Yung kapatid, ito na siya. Yan, 123 times 6 ay 738. Ito namang sa baba, denominator. Pag sa multiplication kasi, ang denominator, itong hindi na pwedeng baliktarin. Sa division lang tayo na pwedeng nag-divide, pero dito hindi. Kung anong nakalagay sa ibabaw, 6/1, pagdating dito sa pangalawang sa pangalawang procedure natin ay intimano nasa ibabaw pa rin yung 6 saka ang denominator sa baba. Kasi multiplication to, ito yung multiply para padamihin kasi natin to. Yan. So mga kapatid, dahil i-multiply nito sa 123 multiply by 6. Ulitin ko ha. 30 times 4 ay 120 plus 3 123. Ipa-plus mo talaga ito sa ibabaw yung numerator. Multiply by 6/1. Kaya ito na kapatid, 123 times 6/1. Kaya 123 times 6 738. 1 times 4 ay 4 pa rin siya, di ba? So mga kapatid, itong 738
i-divide natin to sa denominator kasi ang denominator, mali ito kasi sa malaki. Itong numerator, malaki kasi ito. Ito yung naging whole number na to siya. Malaki ito. Kaya i-divide natin dito sa denominator para makuha natin ang tamang dividend. Ang tamang pag-divide nito. So, kaya 738 divided by 4, ito na siya. Isa-isahin ko. Isa-isahin ko mga kapatid. Isa-isahin ko mga kapatid o mga friends. 7 divided by 4 o 1. 1 times 4, 7. 1 times 4, 4. Yan. So, 7 minus 4, 3. Bring down dito natin ang 3. Bring down 3. Kaya 33. Kaya 33 divided by 4, kaya 8. 8 times 4, 32. Kaya dito mga kapatid, 32. Ito 3 minus 2, 1. Bring down 8. Kaya ito kapatid na siya. 18 divided by 4. Kaya 4 pa rin. Tapos 16. Kaya, so matotal mga kapatid ay 8 minus 6 equals 2. Kaya, kaya ang answer ay 184 inches 2 over 4. Or, kasi mag-reduce pa tayo dito sa 4. Mag-reduce pa tayo. Kaya nangyari mga kapatid ay, or 184 and 1/2. Kasi itong to, hatiin mo yan. Itong 4 man, hatiin din ng 4. Kaya 1 to. Or either 4 divided by 2. 2 divided by 2, 1. Kaya mga kapatid, ito ang tamang answer niya. Kaya ang total, ito na siya. Okay mga kapatid, dito tayo sa dito na tayo sa mismo, sa figure 2. Ito siya. Dito tayo sa tinatawag na individual. Itong individual mga kapatid, para maunawaan ninyo. Tingnan mo. Ito. Ito mga kapatid. Individual tayo ha. 4 times 30. 120. Okay, bisahan ko na. 30 and 3/4 mga kapatid, multiply by 6 over 1. Ito ang tinatawag individual procedure. Kaya unang-una, kasi multiply pa natin ito itong 30, multiply natin muna sa 6. Hayaan natin muna itong fraction ito. Kaya 6 times 30, 180 mga kapatid. And 3 over 4 multiply by 6 over 1. Ito na mga kapatid, ito na siya. So 6 times 3, 18. Tapos 1 times 4, 4. Kaya 18 divided by 4 ay 4 pa rin. 18 divided by 4, 4. Tapos 4 times 4, 16. 2 minus 2. Ngayon mga kapatid, 4 inch and 2 over 4. Nandito itong mga kapatid plus 180. Kaya ang answer mga kapatid ay 180 plus 4, 180 plus 4, 180 inches plus 4 inches and 2 over 4. Kaya ang answer mga kapatid, ito siya, 184 plus 180 plus 4 and 2 4. Kaya ito na siya. Equals 184. 4 inches plus 180 equals 184 and 2 4. Or 184 and 1/2 kasi i-reduce natin itong 2 over 4 kasi reduce to lowest term tayo. So mga kapatid, ito naman tayo. 29 and 5/8 multiply by 8 over 1. Ito mga kapatid, no? Ngayon, standard pa rin siya. Standard din to. Ito ang standard mga kapatid. 29, 8 times 29 plus 8 times 29, 8 times 29
plus 5, 237. Kasi lagi mo to kapatid, di ba, plus na sa ibabaw kasi numerator yan. Yan, numerator yan. 237 over 8 kasi over 8 yan, di ba? Multiply by 8 over 1. Mga kapatid, multiplication to, 237 multiply by 8, ang resulta ay 1,896. Yan. Over 8. Yan, mga kapatid. So, ito namang 8 times 1, 8 pa rin. Kaya ito 1896, 1896 over 8. Kaya dahil malaki itong nasa ibabaw at maliit itong nasa ibaba, ang denominator, kaya ito siya ang i-divide natin ngayon dito sa 8. Kaya 18, kaya mga kapatid, 18 divided by 8 ay 2. Yan, kapatid. Kaya 2 times 16, minus, this is 2, 9, minus 2, 18, bring down 9, kaya 29, divided by 8, 7, tapos 7 excuse me, 7 times 8 is 24, ayun, 7 times 8, 24, 829, dito is this 29. Okay. 7 times 8, 7, this 29. Okay, mga kapatid, ito na to siya. So, to may 16, this is 2, bring down 9 ay 2, bring down ay 29, kaya divided by 8 ay 29 divided by 8 ay ay 3 times 8 24, kaya 24 minus 5, bring down 6, that's 56, kaya ito 237. Ang answer, kapatid, ay 237 eksakto lang. Wala tayong kasi magkapareho lang wala tayong sobra dito. Eksakto lang talaga. Ulitin ko. 18 divided by 8 2 times 8 16. 18 minus 16 ay 2. Bring down 9 ay bring down 9. 29 divided by 8 ay 3 times 8 24. Kaya 29 minus 24 ay 5. Bring down 6, kaya 56 divided by 8 equals 7. 7 times 56, kasi 0 lang. Okay, kapatid, yan na. Okay, kapatid. Ito ang tinatawag na standard procedure of multiplication about math. Ito tinatawag mixed number. Mixed number of multiplication about math. So yan, kapatid. Dito naman tayo sa tinatawag na tinatawag na ito tas tinatawag na individual. Ayan. Ito dito ang tinatawag individual tayo. Ito, pakita ko ng individual. So dito naman tayo sa tinatawag na ito naman tayo standard naman tayo. Okay, mga kapatid. Yan. Kita mo, okay na. So mga kapatid, itong pinapaliwanag ko sa inyo, ayan. 237, 1896 divided by 8, 237. Tapos yun ang pinaka-answer niya. O ang latest na niya sa pag-divide natin, ito ang lumabas, kapatid, ay 237. So ang 29 and 58 multiply mo sa 8, kaya ang resulta, mga kapatid, 237. Okay. Dito naman tayo sa individual. Sa individual tayo procedure kung ano mas malapit. Ito 29 and 58 multiply by 8 over 1. Dahil individual to, ibukod natin muna itong 5/8 sa kayong 8 over 1. Kaya 29 times 8 equals 232. 232. Yun ang answer. And 5/8 multiply by over
8/1. So, ito na kapatid. Kaya 5 times 8, 40. 8 times 1, 8. So, mga kapatid, ito na siya. Oo. Kaya 40 divided by 8, 5. Diba? 5. O mga kapatid. Dahil 5. So, 5 inches plus 232 plus 5 inches. 232 inches plus 5 inches. So, ang resulta, 237. Itong sa individual. Kaya ginawa ko itong individual kapatid para na sa ganun, maunawaan itong bawat isa. Ito kasi itong 29 kasi, itong tinatawag sa mixed number, prime number to siya. Pagkatapos mga kapatid ay, ito ibubukod natin kay individual, kay binubukod natin fraction. Inuna natin mo ng whole number para makita natin. Ngayon, para makuha naman natin to, kaya ito, inisa-isa ko itong i-multiply. Kaya ayun ang result mga kapatid. 5 times 8, 40. 8 times 1, 8. Kaya sige, 40. Dahil malaki ang 40. Maliit ang 8. I-divide ang 40 doon sa 8. Kaya ang result na 5. Kaya 5 plus 32. 5 plus 232 plus 5 ay 237. Mga kapatid. Sana mga kapatid, naunawaan yung mga sinasabi ko. Sana kapatid, pagtsagaan na nyo na matutuhanan nito kasi napakalaking bagay ito sa inyo. Tulad ng sinabi ko, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ito mga kapatid, hindi ito para sa akin, kundi para sa inyo. Nasa ganun, matuto kayo maigi. Pagtsagaan ko ito mga kapatid, hanggat kayo matuto. Kung paulit-ulit magawin ko ito, paulit-ulit ko itong gagawin na parang matutuhanan ninyo kapatid. Kasi ganoon talaga ang buhay ngayon. Kaya talaga marami tayong malaman sa buhay. Huwag niyo sabihin na hindi man madala sa simenteryo pagkamatay. Pero habang buhay ka pa, kailangan alamin mo ito dapat alamin. Huwag sabihin natin na matanda na tayo dahil mga kapatid, pag tumatanda na wala kang alam, ang tinatawag pa urong. Pero kung matanda ka, marami kang nalaman, paabanti ka kapatid. Di ba? Di ba kapatid? Kasi kapatid, ito, sadang salamat. At inyo ang inyong lingkod, si Campo Mayor.